Unahin natin to, mga libag, mga karayuma. Unahin natin ang bangayan. Richard Gomez versus Erwin Tulfo. Pasok! What were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. Ako, matindi to ha. Matindi to. Matindi to ha. Ano ba't magandang title neto? Ha? Ano tawag dito? Gugulungan kita. Tulfo. Gugulungan kita. Oy! No? Tulfo. Gugulungan kita. If you're aware, Mr. Speaker, then what is Kiss the muna. purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the Sinagot to. Hindi ko alam kung bakit hindi niya alam. Ginono. Sinagot! Hindi ko alam bakit hindi mo alam o wala ka talagang alam. Aba! Matindi to, boy! Matindi to, ha? Matindi po to. Wala na nga, Lito Flores. There are no more DD shit in our chat, and which is so I'm very happy because it's like a family now. We have no squatter or beggar that is knocking our door. No more DDS. media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Ano ba yan? Bigla nagahang si Richard Gomez, Nagahang, Ano ba yan, Richard? Ayusin mo, Idol Richard. Putek. Ano yung kalaban mo? Naka Ryzen 75,000 watts to. Ayusin mo, Idol Richard, Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Tagalogin pa daw, Aware po aba. ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ng paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong Sumasagot ng pahalang, Sumasagot ng pahalang si Goma. Sumasagot ng pahalang, Aba. Maganda pa to, maganda. Sige, tignan pa natin, suggestion po niyan.
since kayo po ay malakas po sa Senado, baka Uy! pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. O yung malakas sa Senado, parang sinabing kapatid. Wanted sa radyo. Dito ang kanlungan mo. Wanted sa radyo. Dito, Senado. Personalan na to Personalan, pute ko. Dahil po malakas kayo sa Senado, OMG! Thank you, OMG Kumbaga, ayaw pa-direktahin Direktahin mo na, paring Richard. Parang ginawa mo kay Don Suluelta, dinirekta mo. Gusto ko ang katawan mo. Direktahin mo! Diba? Parang sinabi mo kay Gretchen Barreto, aking ka ngayong gabi. Rektay mo na, Idol Richard. Yung parang ginagawa mo sa mga leading lady. Rektay mo na. Ikaw kasi malakas ka kasi may kapatid ka Di ba? Hindi mo! At yung pong pinibili speech niyo kanina, pagtagal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag merong buybacks, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this maybe. Oy, paring Binirod, maraming salamat tol I love you, paring Binirod. Lakas na loob ni Goma, no, pare, no. Tingnan natin. Push on and convince our counterparts in the Uy, Senate. tumatawa-tawa pa, Parang sinasabi ni Goma, di ubra sa akin to. Grabe, tumatawa-tawa pa, no? Di ubra sa akin to, pre. Kahit T3 pa kayo. Parang sinasabing ganun, tumatawa-tawa pa. Tignan mo, ayan o. Push on and Tinatawanan pa si paring Erwin, men. Tek. Nagmamala Raymart Santiago pa, tinatawanan ng tulpo. Tingnan natin kung kaya ni Idol Richard Idol Richard, kaya mo ba? Tingnan natin convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, isang taon na naman po yun. Uy, puti ka, pero iba na to matatagalan pa tayo, Sino-corner si paring Erwin dito matatagalan pa tayo, walang tinama, walang tinapay na masarap kay paring Richard. Iba to, boy. Iba to, Pote ka, matinding labanan po ito. Kapit lang po, mga libag, mga karayuma. Nasa matinding part na tayo, Patay tayo nito. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito po... Uy, Mr. Senador, kumbaga nang Malanostradamus si Richard. Nadedetect niya na itong si paring Erwin ay mapupunta na sa Senado. Matindi hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil
Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po ang magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, Oh, patay. Naribat kagad ha. Ang boto ng Urado, 1-0 para kay Erwin Tulfo. 1-0 po tayo ha. 1-0. 1-0 po tayo ha. Siyempre, hindi nga naman senador. Ang kapatid niya si paring Rafi, wanted sa radyo, Tulfo. Parang inaano naman ni paring Richard eh. Idol Richard, umayos ka, idol. Idol, umayos ka naman. kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Hoy, Mami Chris Rose, maraming salamat ha. Thank you po, Mami. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Nako, tama yun ha. 2-0 na doon. 2-0 na doon. Tama nga naman. ACT-CIS siya, paano siya mapupunta ng Senado at magsasalita doon? Siyempre, baka sampalin si paring Erwin doon. Ba't nandito ka? Congressman ka lang ha. 2-0 tayo doon, paring Richard ha. Diba? Tatampalin siya doon ni utol niya. Tol, bastos ka eh. Ba't nagme-privilege ka dito? Congressman ka pa lang. Feeling entitled ka eh. Tama nga naman si paring Erwin doon, Idol Richard. Ba't nga naman siya mag-ano doon? Diba? Plenary yan. Dapat hindi gano'n. Hindi mo sasabihan na baka pwede naman doon na kayo mag-speech. Mali nga naman. Ang boto ng Urado, 2-0 pabor kay paring Erwin. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. At tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be... Kita mo ha, nakapangalan na tayo sa pusa. Sabi ni Rona Romanza de Sarsa, yummy, yummy. Tik, pinangalan na tayo sa pusa. Salamat ha, dahil dyan, siyam na ang buhay ko. Pusa na yung pangalan natin.
Pakinggan natin, pare Richard. Since the requested section is to be amended and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us to fast track kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay na bilisan, because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin, yan po ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose Uy, of my privilege. grabe yung English na yun, ha? That is the purpose. Grabe yun, ha? Parang Richard, ha? Narinig ko ba si parang Erwin? That is the purpose. Grabe yun, ha? Speech this afternoon, Mr. Speaker, my dear colleague. Sir. Thank you, Mr. Speaker. 3 points ka na, parang Richard. 0 ka pa, parang Richard. Bangon, bangon. Thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. Humihina po ang boses ng ating idolong Richard Gomez. Humihina na po. Medyo humihina na po ang boses ng ating idolo. Pare Richard, lakasan mo ang boses mo, pare. Lakasan mo, pare. No, it's to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, Well, yun lumakas. na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po, another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman kasi binilisan na po namin. I wish I can... Parang ang layo kasi yun eh. Pare Richard, sorry ha. Idol ka namin, pare. Sabi ko nga, pag nakatalikod ako, nakatagilid ako, kamukha kita eh. Kaso parang, hindi po natin ano si paring Erwin na, Senado, bilis-bilisan nyo. Hindi naman to ano eh. Hindi naman siya programa ni Idol Rapi. Miski yung programa ni Idol Rapi, di ba? Miski yung programa ni Idol Rapi, hindi niya pwede sabihin, "Oy, Senado, bilisan nyo!" Hindi naman pwede gano'n yun, Idol Richard. Di ba? Hindi na, parang sinabi mong maging bias si Idol ni paring Erwin na brasuhin yung Senado. Eh, sino ba naman siya para brasuhin niya yung Senado? Eh, yung presidente nga eh. Kita mo, gumagawa ng paraan para sa resulta ng BICAM. Dahil nga, yan ay may mandato sila ng pansarili nila na hindi naiimpluwensyahan. Na miski ang presidente, hindi po naiimpluwensyahan dapat ang Senado at Kongreso. Pero pinapalabas ng ating kamuka sa tagiliran at sa likuran na si pareng Richard Gomez na bilis-bilisan nyo naman, sabihan mo yung Senado. Parang ang labo, pareng Richard eh. Tama yung sabi ni Portillo-G, observe parliamentary courtesy, Your Honor, Mr. Chair, in which there's in different kinds of division of our government, must have parliamentary courtesy, in which for example, if the Congress respect and embody the Senate decision
and vice versa, and the Senate decision and respect the decision of the Congress as well as the President, we must respect also the decision of different kinds of branches of government. Not like my party Richard Gomez want to insist that Mr. Erwin Tulfo will literally tell the Senate that you must rush this law to provide the things that we need. We will do that, Mr. Speaker, para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker. That's true. Kundi tayo lamang po. Totoo yun, hindi naman niya pwedeng utusan eh. Oo, may kapatid siya doon, pero hindi pa naman pwedeng gano'n at sabihan niya yun. Pangit yung pinapagawa mo, paring Richard eh. Sasabihin nun may bias, porket kapatid mo ay senador, sasabihan mo. Hindi naman ganun tumatakbo yung gobyerno. As much as possible nga, yun ang iniiwasan ng gobyerno, ang pagiging bias. Pero si Idol Richard, ang sabi niya, pakasabihan naman, baka naman. Parang ang layo paring kamukha eh. Hindi natin pwede sabihin nyo, baka naman, pwede mo sabihan, baka naman. Pare, labo min eh. Pwede natin sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming salamat po. Magandang hapon. O, yan po ha. Ang boto ng Urado, 3-0. Pabor kay Erwin Tulfo. Medyo naguguluhan po tayo sa ating kamukha ng tagiliran, talikuran at paring Richard Gomez, kung saan po talaga pong kanyang ipinipilit na si paring Erwin ay magsalita sa Senado. Tandaan po natin, mga libag, mga karayuma, na ang bawat branches ng ating gobyerno ay may mga sari-sariling mandato. Separation of power. Hindi po natin pwedeng ipilit at magpasiklab po tayo. Isa kang congressman, magpapasiklab ka sa Senado. Tila po napakalabo nun. Di ba? Parang iyi ni Lola sa Arenola, napakalabo na. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.